oras na aklat, hayag ang buhay sa lahat. Sinugo ang tapat, kaligtas ay ihayag. Sila'y pag-uusigin, pagsubok daranasin. Kay Kristo sila'y nabubuhay, ang mamatay ay pakinabang. Oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, di mapasusubalian kanyang pagkahirang. Nagtuturo ng kabanalan, pag-ibig niya sa kawan. Ihahanda ang mga banal sa pagdating ng kanyang anak. Sila'y pag-uusigin, pagsubok daranasin. Kay Kristo sila'y nabubuhay, ang mamatay ay pakinabang. Oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, hindi mapasusubalian kanyang pagkahirang. Oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, hindi mapasusubalian kanyang pagkahirang. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Pastor Rod Surilla. Ako po ay nagagalak na batiin kayo at malugod na tanggapin ang bawat isa sa ating programang Oras ng Katotohanan Classics. Sa paglipas ng mga panahon, marami na pong kuro-kuro, haka-haka at interpretasyon ang umusbong patungkol sa muling pagdating ng ating Panginoon. May ilan na nagtakda ng petsa, may ilan na nagbigay ng sariling paliwanag.
At mayroon ding mga paniniwalang nagdulot ng kalituhan at takot sa halip na pag-asa. Ngayong araw, sama-sama nating tatalakayin at lilinawin ang mga maling paniniwalang ito sa pamamagitan ng dalisay at walang dayang salita ng Diyos bilang ating gabay, upang mas lalo nating maunawaan ang katotohanan at mapalalim ang ating pananampalataya. Narito po ang isa sa mga mensaheng hatid ng ating late Apostle Arsenio T. Ferriol, ang guro ng Oras ng Katotohanan Classics. Muli kaming bumabati sa bawat sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pagkakataong ito ay papaksain natin ang katiyakan ng mga may tunay na pananampalataya sa Diyos. The assurance, the certainty of those who have real faith in God. Ganito ang una nating babasahin sa mga taga-Roma pangkat 4, 18 hanggang sa talatang 21. Siya na sumampalataya na nasa pag-asa laban sa pag-asa upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi, magiging gayon ang iyong binhi. At hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay. Na gayon, siya'y may mga 100 taon na at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos, ay hindi nag-alinlangan sa pamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas, at sa pamagitan ng pananampalataya na niluwalhati ang Diyos. At lubos na nanalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. Narito mga kapatid ang ama ng pananampalataya, the father of all believers. Sinasabi ng banal na kasulatan na siya ay sumampalataya sa Diyos. At ang kanyang pananampalataya ay kanyang pinanangnan na sinasabi ng banal na kasulatan na laban sa pag-asa. Isipin natin mga kapatid, yaong taong sa paraan ng sanglibutan ay wala siyang maaring asahan. Ngunit mga kapatid, siya'y umasa sa Diyos. Ano ang unang pangako ng Diyos na kanyang pinanangnan? Na siya ay magkakaroon ng maraming anak. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan ay meron na siyang 100 taon. 100 taon na hindi siya nagkakaanak. At sinabing ang kanyang asawa ay tulad sa patay. Yaong kanyang pagkabaog, alam mo yung babaeng baog, ang binhi niyan ay patay. Ngunit mga kapatid, si Abraham ay umasa sa Diyos. Purihin ang Panginoon. At ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa ipinangako ng Diyos kay Abraham? Babasahin natin ito sa Genesis, pangkat 15, at ang talata ay 5. Ganito ang pangako ng Diyos sa kanya. At siya'y inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo.
At sa kanya'y sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi. Ito mga kapatid, isang taong meron ng 100 years old na walang anak dahil sa kanyang asawa'y baog. At siya ay waring, alam mo ang matanda, unti-unting namamatay na, nadadama nila kung paano ang mga kabataan ay nadadama nila na sila'y lumalakas. Halimbawa, ikaw ay bata pa, mag-ensayo ka, nadadama mo ang madali mong paglakas. Yung sino sa matatanda na 90 years old, mag-exercise siya, titingnan natin kung gaano pa ang ilalakas niya. Mga kapatid, si Abraham ng pangakuan ng Diyos tungkol sa magiging anak niya ay 100 years old na baog, walang anak. Kung kailan ka mamamatay na, saka ka magkakaanak. Ngunit ang sabi ng Diyos, hindi lang isang anak. At ang sabi niya, tumingala ka sa langit, nakikita mo ang mga bituin. Alam mo ang mga bituin sa langit? Napakarami. Ngunit, sabi ng Diyos, magiging gayon ang iyong binhi. Dadami. Halos hindi mo mabibilang. Yan ang ibig sabihin. No man can count the stars. At doon sa pagtingin niya sa maraming tao, hindi rin niya kayang mabilang man. Ngunit ang sabi ng Diyos, magiging gayon ang iyong binhi. At ang sabi ng banal na kasulatan, tumingin siya sa pangako ng Diyos na hindi nag-alinlangan sa pamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. At lubos na nanalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa niyon. Purihin ang Panginoon. Ano ang ating kalagayan sa pagkakataong ito? Meron tayong mga ninanasa, halimbawa si Abraham, siya'y mapagtagumpay, nagwagis siya sa kanya mga digmaan, siya'y nagkaroon ng maraming mga pag-aari, kasama ang mga alipin. Ang kanya lamang na mga aliping mandirigma ay mayroong 400. Isipin mo yan. At dito mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, kung meron siyang pinakananasa, ay magkaroon siya ng anak. Yan ang pakikipag-usap niya sa Diyos dito sa chapter 15 ng Book of Genesis. Ang sabi niya, hindi mo ako binigyan ng anak at papangakuan mo ako. Ngunit, yan ang tugon sa kanya ng Diyos. Kung papanong ang mga bituin ay hindi mo mabibilang, magiging gayon ang iyong binhi. Praise the Lord! At si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At ang sabi sa atin ng banal na kasulatan, ito'y ibinilang ng Diyos na katuwiran sa kanya. Alam mo, ang tao, at karaniwan yan sa tao, sa relihiyon ng tao, hindi ka ligtas pag hindi ka nakakagawa pa. You must first accomplish before you are assured of salvation. Ngunit mga kapatid, sa banal na kasulatan, yung pangako ng Diyos ay gaya ng tinanggap mo na. Kung meron ka mang gagawin sa Diyos, yan ay bunga ng iyong tinanggap na pangako ng Diyos. Gaya ng pangako ng kaligtasan. He that believeth shall not perish, but shall have everlasting life. Purihin ang Panginoon. Hindi ka pa gumagawa.
ikaw ay sumampalataya. Hindi sinabing ikaw ay sumampalataya at gumawa at meron kang eternal life. Yan ang pagkakamali ng maraming preacher. Pinagsasama nila yung hindi dapat pagsamahin. Ano ang totoo? When you believe, you have eternal life. And when you have eternal life, hindi lamang eternal life, kundi kalayaan, your freedom, your complete deliverance. You have complete liberty. Mga kapatid, you are now free to obey God. Hindi pinagsasama yung pananampalataya at gawa pagdating sa kaligtasan. Believe first and you will be saved. After salvation, you have eternal life and you have to do the things of God. Tiyan natin sa Ephesians 2:8. By grace, you are saved, not of yourselves, not of works. Yan, bakit hindi mabasa yan ang nagtuturo ng faith and work? Ibang kanilang tinatakbuhan. Ang kanilang tinatakbuhan yung sa Santiago 2:19. Yung taong sumasampalataya na walang gawa. Bakit walang gawa yung tao? Sapagkat ang kanyang pananampalataya ay patay. Faith in dead religion means their faith is dead. At ang sabi nila, gagawa ka, gagawa ka. Yun bang tao nakakagawa? Nakakagawa ng gusto nila, ngunit hindi gusto ng Diyos. Ayun, gusto nila. Kaya pinapagawa nila. Yung tao, kinakailangan ikaw ay sasamba, eksakto sa oras. Sumusunod. Magkakaloob ka. Huwag mo nang iuwi yung kita mo. Idaan mo kaagad sa bangko na ang passbook ay hindi iyo. Ano yan? Pagsunod. Ngunit yan ba'y gumagawa ng kaligtasan? Not of works. Ephesians 2:9. Yan, hindi nila ginagamit yan eh. Not of works. Salvation is not of works. Ano ang salvation? Grasya. Ano yung grasya? Kaloob. Hindi mo pinagpagalan, hindi mo sinabing, Lord, sisimba ako ng eksakto sa oras. Mag-iika po ako, mag-o-offering ako. Kahit ano ang sabihin sa akin ng iyong anak na may kasama. Bakit anak na may kasama? Hindi bugtong. Nang ipanganak siya ng kanyang ina at ama, marami silang magkapatid. Ang anak ng Diyos, bugtong. Ito ang mga bulaang Kristo, hindi bugtong. Puro may kadouble, katribol. Ano ang katribol? 3. Ano ang tawag sa 4? Fourfold. O si quartet na lang. Mga kapatid, kaya sa oras ng katotohanan, simpleng-simple yan. Maring, sabihin natin, kulang sa ang inyo pong pagsasalita ay hindi very smooth. Sila po, smooth na smooth magsalita. Maganda rin yun, smooth sa mali. O diba? Sabi ni Pablo, not with enticing words of man's wisdom, but our preaching is through the power of the Holy Spirit. For how can a man be saved without the Holy Spirit? Actually, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay gawa ng Espiritu Santo. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol. Ano ang mga apostol? Nagtuturo, nangangaral. Mga propeta. Ano yan? Nagdadala ng salita ng Diyos
sa ikakalakas ng iyong pananampalataya. Hindi yung propetang madami kami. Sina Madam X, hula ng hula. Para silang mga interpreter ng ponsoy. Mga kapatid, hindi yan ang mga propeta. Hindi ang propetang si Kristo'y darating. O 1975, hindi rin dumating. Diba? Si Bang Ikha. O nanghula rin, darating si Kristo. Iisa mga kapatid ang nanghula na si Kristo ay dumating na. Isipin mo yan, dumating na raw si Kristo, hanapin mo kung saan, siya pala yun. Grabe. Si Periol, naghihintay pa kay Kristo yan. Sasabihin lang mga kapatid, tayo hindi na, narito na si Pugi. Bigla labla. Ay grabe, bakit hindi nakakahalata ang mga taong yan? Para nila makilalang Kristo yan. Iharap yan sa kanya mga manguusig. Ipahampas yan. Ipako sa krus yan. Pag hindi nagsabi ng totoo yung mga yan, ako, hindi rin nakapagsasabi ng totoo, maraming offering eh. Yang offering mga kapatid maganda yan. Pero din di nagmumula ang maraming mga mapaghangad na preacher. At dahilan diyan sa perang yan ng relihiyon, ang relihiyon na nagtuturong mabuti ay pumapatay. Love of money is the root of all evil. Di ba? Pero mo relihiyon nagtuturo ng mabuti. Kaya ang history ng relihiyon. Meron tayong religious wars, 100-year wars of religion. Ang religion ay mabuti, pero ang religion hindi totoo. And one of the mark of a false religion is, according to Christ, he is a murderer. You are of your father Satan. He is a murderer. He has no truth. When he speak lies. When the Holy Spirit comes, he will speak the whole truth. Amen. And what is the whole truth? Christ. If you have the Holy Spirit in your heart, you will testify that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Ay yung espiritu ni Satanas, sasabihin, ako ang Kristo. Pare, huwag ka nang sumama. Ang tunay na Kristo ay nabuhay na maguli. Nakita ng kanya mga alagad yan ang tunay na Kristo. Isa lang ang nabuhay na maguli na pinalitan ng walang kasiraan. Christ has overcome death because he was risen in a glorious and heavenly body. Amen. Lahat ng Kristong dumating sa Pilipinas hanggang ngayon, sino sa kanilang miyembro, mga kapatid, ang lalaban ng pustahan, maraming pupusta dyan, pero hindi ako. At hindi tayo. Bakit? Hindi tayo sugarol. Pero maraming pupusta. Sino sa kanila ang hahamon ng pustahan? Na ang kanilang puno, kung mamatay ngayon, ay babangon sa ikatlong araw. Sabi ko sa inyo, ako hindi sugarol, kaya hindi ako pupusta. Pero mga kapatid, pag sila ay maghahamon ng ganyan, maraming pupusta. At magpupusta yon, yung kalaban. Pare, hindi na 3 araw, gawin na nating 3 taon. Bakit? Tiyak na hindi mabubuhay na maguli. Gawa ng ang tunay na Kristo lang ang the resurrection and the life. Amen. At ang katangian ng tunay na Kristo na siya'y nangako
na ibibigay niya ang kanyang buhay sa kanyang mga alagad at sa ikatlong araw, siya ay mabubuhay na maguli. Ang matibay na kinasasaligan ng pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa salita ng Diyos. Sa Lucas 21, talatang 33, ang langit at ang lupa ay lilipas, dadapot ang aking mga salita ay hindi lilipas. Mga kapatid, ito ang matibay na kinasasaligan ng mga may tunay na pananampalataya sa Diyos. Ang pangalawa na ating babanggitin ay ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak, ang napakatibay ding kinasasaligan ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala. Ganito ang sinasabi sa mga taga-Roma, 8, at ang talata ay 38. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Mga kapatid, this is one of our greatest assurance of our faith and trust in God. Bakit? Binabanggit dito, all power, above and below, can never separate God's love for us. Kaya sabi, for God so loved the world. And now, those who accept Him were given the power to become children of God. At ang mga anak ng Diyos, kailanman ay hindi pababayaan ng Diyos. Nothing can separate to God's love. At ito, mga kapatid, ang isa sa matibay na kinasasaligan. Purihin ang Panginoon. Makakalimutan ng isang ina ang kanyang anak na pasusuhin. Ngunit, mga kapatid, hindi tayo kailanman makakalimutan ng Diyos. Ang Diyos ay totoong nag-iingat ng kanyang mga nilalang. Kahit ang mga maya ay walang nahuhulog sa lupa na hindi niya nalalaman. Higit tayo kaysa maya. Sa halip na tayo ay magtanong, kuminsan ang pinagmumulan ng pag-aalinlangan paano magagawa ng Diyos? Tinatanong ang Diyos. Doubt is strengthened by our questions about the ability of God. Magagawa ba ito ng Diyos? Kaya si Abraham hindi nagtanong. Isipin natin ang kanyang edad ay 100 years na. Hindi siya nagtanong, ano kaya pa akong bigyan ng anak ng Diyos? Hindi naman niya sinabing, hindi mo ako kayang bigyan ng anak. Ang kanyang tanong sa Diyos, paano ito? Wala akong anak. Mga kapatid, kaya nangako ang Diyos ang anak. At tinupad ng Diyos. Huwag natin tatanungin ang Diyos kung paano. Ang kailangan, mga kapatid, ang ating tanungin ay ang ating sarili. Pag matanong mo ang iyong sarili, ituturo ng Diyos ang dahilan kung bakit ang pangako ng Diyos hindi natutupad sa iyo. Isipin mo, ikaw ay magtatanong sa sarili mo. Pagkatapos, tuturuan ka ng Diyos ng sagot kung ano ang isasagot sa iyong tanong sa sarili mo. Bakit?
sapagkat ang Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu ay nagtuturo. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, kaya nga kung minsan nabubulay ko, God is not only able to do His promises, but above all, He will do it because He loves His children. Gagawin ng Diyos ang kanyang mga pangako, hindi lamang sapagkat kaya niya. Gagawin niya sapagkat mahal niya yung kanyang mga pinangakuan. Si Kristo ay hindi pinagkait sa atin. Ano ang ipagkakait sa atin ng Diyos? Pangatlo na aking babanggitin, mga kapatid, ang Diyos kailanman ay hindi kulang sa kapangyarihan. God is never in want of power to do and to guard to whom God has made His promises. Narito ang salita ng Diyos sa 2 Timoteo, pangkat-1, talatang 12, dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Gayon may hindi ko'y kinahiya, sapagkat nakikilala ko yung aking sinasampalatayanan at lubos akong naniniwalang siya ay makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa Kanya hanggang sa araw na yaon. Narito, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, ang lahat ng sa Kanya'y pakinabang ay inari niyang suka lamang. Pilipos 3:7 at 8. Bakit? Sapagkat, mga kapatid, meron siyang matibay na kinasasaligan. Yung kanyang kinasasaligan sa kanyang kakayahan about his person as one of the most educated men in his time. About his business. Alam mo, ang business ni Pablo ay construction. Sapagkat siya ay supplier ng tent. Ang mga tao noon, nagtatayo ng bahay na tulda. Ngunit ang lahat ng yon ay inari niyang sukal. Bakit? Sapagkat ang sabi niya, my hope is greater than what I have mine. Mas malaki ang kanyang aasahan sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya inari niyang sukal in exchange of the eternal promises of God. Sapagat sabi ni Apostol Pablo rin, ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Ngunit ang kanyang mga ipinagkatiwala sa Diyos ay walang katapusan. He is able to do all that I have committed unto Him. Not only in this day, even in eternity. Walang katapusan ang mga pangako ng Diyos. Ang katiyakan ng pangako ng Diyos. Ganito ang sinasabi, mga kapatid, sa mga bilang 23 at talatang 11. Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling, ni anak ng tao na nagsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? Ipagtanong ninyo, mga kapatid, kung merong taong makapagsasabi, mula't-mula pa sa unang panahon na magkaroon ng record ang tao, ay makapagsasabing ang Diyos ng tipan ay nangako na hindi niya nagawa. Kaya ang sabi, mga kapatid, sa Biblia, ang Diyos ay hindi tao. Ang kanyang sinabi ay kanyang gagawin. Purihin ang Panginoon. Hindi pwedeng ikaw ay magtiwala sa Diyos at magtiwala ng higit kaysa tao. Makapagsabing ikaw ay sigurista, naniniwala ka sa pangako ng Diyos, naniniwala ka at nagtitiwala ka sa pangako ng tao, hindi maaari yan. Karaniwang magagawa mo, uunahin mo yung tao sapagkat nakikita. Ngunit mga kapatid,
sumpain ang tao na sa tao ang kanyang pagtitiwala. Saan ang inyong pagtitiwala? Sa tao? Sa relihiyon? Sa edukasyon? Sa kayamanan? Ano yan? Pagtitiwala yan ng karaniwang politiko. Ano ang ibig kong sabihin ng karaniwan? Karaniwan sila sapagkat hindi nabubuhay sa pananampalataya. Katunayan, wag namang isasama ng loob ng mga politiko. Kung ikaw ay naiibang politiko, magpuri ka sa Diyos. Pero ang lahat na nungkulan, halos lahat, hindi natin sasabihin lahat, halos lahat na nanungkulan sa gobyerno, nagpayaman. Sana ay mapanindiganan ko na wala akong babatiin politiko na alam kong hindi nagkakamal ng kayamanan. Sana ang mga preacher ay makapagsabing, hindi namin babatiin yung mga punong bayan na alam naming nagpayaman. At kung maaari, kung meron silang membrong gano'n, itiwalag na niya. At pag sila'y nagpasimulang itiwalag ang kanilang mga membrong politiko, baka wala nang maiwan sa membrong lang. Bakit? Wala nga halos politiko na hindi nagpayaman. Purihin ang Panginoon. Kaya pagka kayo ay makakita ng politiko na hindi nagpapayaman, gumagastos sila ng kanilang sariling ipinaglilingkod sa bayan, mga kapatid, ipag-pray ninyo yan at ibuto nyo, kahit mag-isa lang siyang ibuto nyo. Pastor, namumulitiko ba kayo? Hindi. Nadadaanan lamang natin yung mga taong nagtitiwala sa kapwa-tao. Nagtitiwala sa kapangyarihan, sa bisig ng kanilang laman. At ano ang sabi, mga kapatid, ng salita ng Diyos? Sila'y magiging gaya ng kugon sa ilang na hindi makakakita pagka ang mabuti dumarating, kundi tatahan sa mga tuyong dako sa ilang, lupang maalat at hindi matatahanan. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Meron siyang katiyakan na ang Diyos ay hindi magkukulang. Ang huling babasahin natin ay nasa aklat ng Hebreo. Dito sa pangkat 11, talatang 13. Sabi, ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang pangako, kundi kanilang nakita at natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan na naglalakbay sa ibabaw ng lupa. Purihin ang Panginoon. At sila'y sumampalataya na gaya ni Abraham. At ang sabi, mga kapatid, sa pananampalataya ay hindi nag-alinlangan. Kaya ano ang pananampalataya? Walang pag-aalinlangan. Ano ang ating kalagayan sa umagang ito? Tayo ba ay nakakakita ng malagim na hinaharap gaya ng ating sanglibutan? This world will end by fire. As in the days of Noah, the world was destroyed by flood. Our world today will be destroyed by fire. Hindi lang mainit ang mga tao sa kanilang mga pag-aaway, sa kanilang paglalamangan at pagdadayaan. Ngunit mga kapatid, yung kanilang init, sa bagay, talagang mainit. Bakit? Kasabay sa global warming. Yang init na yan ang tutupok sa kanila. Ngunit mapalad ang nagtiwala sa Panginoon at naglagak ng pag-asa sa Kanya. Sa gitna ng maraming maling paniniwala tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, pinaalalahanan tayo na ang katotohanan ay matatagpuan lamang sa salita ng Diyos. Hindi tayo tinawag upang manghula ng petsa o matakot sa mga haka-haka, kundi upang mamuhay ng may pananampalataya, pag-asa at kahandaan araw-araw.
Naway ang mensaheng ito na dala ng ating yumaong apostol Arsenio ay magsilbing paalaala sa ating lahat na ang tunay na paghahanda sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi nasusukat sa kaalaman lamang, kundi sa isang buhay na may pagsunod, pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong oras, pakikinig at pakikibahagi. Dalhin po natin ang mga aral na ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay habang patuloy nating hinihintay ang pagdating ng ating Panginoon nang may tamang pagkaunawa at pusong handang sumunod sa Kanyang kalooban. Patuloy po nating mapapakinggan ang mga mensahe sa programang ito sa Spotify at Apple Podcast. I-search lamang ang Oras ng Katotohanan Classics, i-follow ito at i-click ang notification button upang maging updated sa mga bagong uploaded messages. Atin ding panoorin at suportahan ang Oras ng Katotohanan with Apostle Jonathan S. Ferriol tuwing linggo, alas 7 ng umaga sa TV5. Praise the Lord! Muli ako po si Pastor Rod Surilla at ito ang Oras ng Katotohanan Classics. God bless us all. Sambahayan, hindi mapasusubalingan kanyang pagkahirap. Join us as we continue to spread the message of truth through Fourth Watch Media. Prayer Power. Fourth Watch News. Apostles' Take. Exploits of Faith. Oras ng Katotohanan Classics. Home Free Radio Philippines and USA. Hora de la Verdad. Sure Word Magazine. Life Radio Lucena. Life Radio Santiago. Wherever you are, we are with you, bringing the truth of God's Word and changing lives one broadcast at a time. Stay tuned, stay inspired, and always keep your eyes on Fourth Watch Media, evangelizing the lost, edifying the saints.